maiinit at makabuluhang issue. Mga pangyayaring pinag-uusapan at reaksyon ng mamamayan. Tatalakayin, ilinawin, kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon, binibigyang pagpapahalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng mga overseas Filipino workers. Ito ang iginit ng Pangulo sa kanyang ikalawang State of the Nation Address o SONA noong Lunes. Kasabay nito ang paglalatag ni Pangulong Digong ng iba't ibang mga programa para sa mga OFWs. Ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang mga isyu tungkol dito para po sa kapakanan ng ating mga OFWs. Magandang gabi, ako po si Eli Saludar. Ito ang Diskusyon. Maglalaan si Pangulong Rodrigo Duterte ng mahigit 1 bilyong piso para ayudahan ang mga overseas Filipino workers o OFWs. Itong isa sa mga ibinida ng Pangulo sa kanyang SONA na tumagal na mahigit kumulang sa 2 oras. Sinabi ni Duterte na mula sa dating pondong nakalaan na nagkakahalaga ng 400 milyong piso ay iniutos na niyang dagdagan ang assistance funds para sa mga OFWs at gawin itong mahigit 1 bilyong piso. Ito'y para pa rin mapangalagaan ang kapakanan ng mga OFW. Inilunsad na rin kamakailan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang Identification Card System upang mapabilis ang access ng mga OFW sa mga serbisyo ng pamahalaan bukod pa sa mga pinaplanong OFW Bank na inaasahang mailulunsad ngayong taon. Inaasahan na rin ang nalalapit na pagpapatupad ng National Identification System. Makaraang bigyan ng go signal ng Presidente ang proyekto sa paglalaan ng 2 bilyong piso para masimulan na ng Philippine Statistics Authority ang biometrics-based national ID system. Samantala ilang buwan bago pa ang SONA ay sinabi ni Pangulong Duterte na plano niyang bumuo ng government agency na tutugon sa mga pangangailangan ng Filipino migrant workers. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng bagong departamento na tatawaging Department of OFW, ang processing time para sa deployment ng OFWs ay mababawasan ng 6 na linggo hanggang 3 linggo. Ito rin daw ang tutugon sa mga pangangailangan at problema ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Pero hindi na raw ito kailangan, sabi ni Labor Undersecretary Domena Dorsay. Taliwas umano ito sa ninanais ng Department of Labor and Employment na manatili na lamang sa Pilipinas ang mga manggagawang Pilipino sapagkat ma-expose umano ang mga ito sa pang-aabuso kapag sa labas ng bansa nagtatrabaho ang mga ito. Bukod dito, sasalungat lamang din daw ang hangarin na ito ni Pangulong Duterte sa kampanya ng administrasyon na bumuo ng mas marami pang mga trabaho para sa mga manggagawa sa loob ng Pilipinas. Pero nanindigan naman ang pamahalaan na layunin ng bagong ahensya na tugunan ang mga pangangailangan at problema ng mga manggagawang Filipino sa ibayong dagat at iniisip lamang nila na protektahan ang mga karapatan at kapakanan ng mga OFW. At ngayong gabi mga kasama natin dito po sa ating studio si Congressman Aniceto Jan Bertiz, ang party list representative ng OFWs o AX-OFW. Magandang gabi po sa inyo, Congressman. Magandang gabi po ka Eli at happy 103rd anniversary po Apo. para po sa INC po. Okay, at para po sa inyong katanungan o opinion dito po sa diskusyon, maaari po kayo makisali sa amin. I-like din po ang aming fan page sa www.facebook.com/pages/diskusyon, Twitter at diskusyon. Maaari kayo mag-text sa diskusyon 0905-523-0421 at 0939-818-6423. At maaari nyo pa kaming sundan sa Facebook, net25.tv para po sa ating Facebook Live. Pero bago po ang ating talakayan, magbabalik pa ang diskusyon. At kasama nga po natin dito po sa ating studio si Congressman Aniceto Jan Bertiz, AXA OFW Party List. Importante po pag-usapan natin
para po ito sa ating mga kababayang manggagawa sa ibayong dagat at may mga bagong programa po para sa kanila at para magkaroon po sila ng sapat na impormasyon dito po sa atin. Magandang gabi po sa inyo muli, Congressman. Magandang gabi rin po sa inyo, sir. So marami po ang mga sabihin natin programa at sabihin natin para po ito ay sa kapakanan at kabutihan ng ating mga overseas Filipino workers na itinuturing na bagong bayani dito po sa ating bansa dahil sa napakalaki naman po talaga yung naiambag nila sa ekonomiya sa pamamagitan po ng mga remittances. Pero siguro maganda ay unang pag-usapan natin. Meron pong binabanggit ito pong si Pangulong Duterte kasi medyo bago-bago po ito nung nakarang Lunes sa kanyang State of the Nation address. Mula po sa 400 million, naitaas po sa 1 billion. Opo. Bilang party list representative ay nakita niyo ho ba kung ano po ba mga detalye nito at para mahimay din po natin kung papaano ho pakikinabangan o mabibenepisyohan yung ating mga OFWs? Opo. Unang-una nagpapasalamat po tayo kay Presidente kasi nga po ngayon lang po nangyari yan sa napakaraming administrasyon ng dumaan na in-increase to 1 billion. Kung matatandaan nyo, nung nakarang administration nga po, dapat 100 million, ginawa lang nilang 27 million, binito po nila. Pero sa ngayon po wala pa pong detalye yung 1 billion. Usually ang nakalagay po sa Migrant Workers Act Law, 100 million po yan. Bali 50 galing po sa contingency ng Presidente, Social Fund yung 30-20 galing sa OWA. Pero kaya nga po sinusulong natin na matagal ng panahon na ma-increase yan to. Sa dami po kasi ng mga OFW nangangailangan ng tulong at malaking tulong tong pondo na to para ma-increasean o magkaroon tayo ng tinatawag na legal attaché. Which is, for so many years po, marami pong nakukulong, nahahatulan ng bitay, na hindi man lang po nakakaramdam ng parang legal assistance. So, tulad po nila Jaquetia Pawa, na alam naman po natin na mga inosente, dahil nga negative yung lumabas sa DNA nila, pero ganun pa man na bitay pa rin po. Tapos yung mga, si Mary Jane naman na nasa Indonesia ngayon, huli na nung bago tayo umaksyon sa kanila mga legal needs. Tapos, ang isa pa po, meron din isa sa Saudi Arabia na 4 na taon na rin na nasa pangangalaga ng ating polo at embahad na hindi makauwi. Dahil nga nung siya ay nabanlian sa buong katawan, lumabas sa ospital na napapirma siya na siya ang may kasalanan. Ngunit siya yung binanlian. So, napakalaking na tulong po talaga to sa ating mga OFW, yung pag-increase ng pondo na 1 Pero million. sa unang budget, nasa 400 million lang po. Pero ito po hindi sapat kasi may binabanggit po si Pangulong Duterte para raw po ito sa karapatan at proteksyon sa karapatan po ng mga OFWs. Dito po yung mga usaping legal po ito. Opo, mas isa po yan, mas mapapakinimbangan. We can engage more lawyers, lalong-lalo na sa Middle East na halos nasa 4 na milyon po ang bilang ng ating mga OFW dyan. At we can actually engage yung mga lawyer natin na merong accreditation sa Sharia. At nang sa ganun, makikipagtulungan na lang sila sa mga retainers natin doon ng local lawyers, which is required by the host country po. Sa inyo hubang pag-monitor ay ano ho ba kadalasan yung mga sinasapit na ating mga kababayan, yung mga kaso, lalo na po sa Middle East, milyon po ang ating kababayan doon. So ano ho ba yung kadalasan na kaso? Karamihan po rito yung mga tumatakas. Tapos kahit sila ay tumakas sa kanilang employer at dahil minamaltrato sila, nababaliktad. Pinapailan sila ng kaso sa mga police station na sila daw ay nagnakaw. So ang nangyayari, hindi sila makauwi ng mabilisan kasi nga pending yung mga cases. Yun sa mga labor dispute naman po, nandiyan naman po ang ating OWA at ang ating ang POEA na nag-aasikaso dyan. Ang problema nga lang po dahil sa dami ng departamento or ahensya sa ating gobyerno ngayon na nangangalaga sa kanila, hindi natin alam talaga kung sino yung mag-aasikaso. Tulad ng kung ikaw ay dating documented OFW, pasakop ka ng POLO, which is the Philippine Overseas Labor Office at saka ng Department of Labor at POEA. Once na naging undocumented ka, tinatransfer ka na sa Assistance National, which is napakaliit nga ng pondo. Meron dyan mga traffic violation lang, ang tagal na nakakulong dahil nga sa kakulangan ng pondo o wala tayong legal attaché at mga abogado na magpapa-follow up at nag-iimbentaryo ng mga kaso po. Siguro mas maganda ho ay maidetalye po ito, no?
Opo. yung sa 1 billion kung saan-saan at para malaman din po bilang kinatawan po kayo sa Kongreso ng mga OFWs, alam po ng ating mga kababayan na merong sapat na pondo rito lalo na po kasi yung pinaka-importante yung sa legal kasi pag sa ibang bansa, pag walang tumulong sa iyo, talagang makukonvict ka ron at mabubulo ka sa bilangguan na hindi umuusad ang kaso mo. Tama po yun. Ultimo nga yung mga turista natin, nagkakaproblema lang. Minsan yung mga drug cases, mule cases. Pero alam ko naman po yung programa at laban ng ating mahal na Pangulo laban sa droga. At ito nga rin po ang bubusisiin natin kung ano yung mga sakop. At bilang isang kinatawan at dating OFW ng mahigit 10 taon sa Saudi Arabia, ay mas gugustuhin namin na pagka binalangkas po yung mga paggagamitin na itong 1 billion ay i-involve ang mismong sektor. Lalo na po ngayon na nagkakaroon na ng crackdown sa Saudi Arabia, yung mga undocumented po. Kokonti lang po ang mga nabigyan ng amnestia kasi hindi umabot. So ngayon po, asahan natin na maraming makukulong in the next few days po. Dito ho ba ay kasama yung, hindi naman talaga OFW, yung mga nagpagamit ho, na dadalhin sa ganitong lugar, sa ganitong bansa, itong maletang ito, bagamat hindi direktang sinabi na may lamang pong illegal ho ito, pero kung bibigyan ng pera at libre po lahat, ihahati lang doon, may kausap na, alam naman natin na kapag ganun binigyan ka ng pera, may illegal po dito, di ba? Yung nagpapagamit, lalo na ho na nahuhuli sa illegal na droga, dito ho ba ako bilang isang taxpayer, ako hindi po ako pabor sa gano'n na talagang nagpagamit ka. Alam mo naman na illegal yon kasi kung hindi illegal, bago mo dalhin, hindi, buklatin mo muna. Tama po yun. Diba? Tama po yun. Ang isa pa po ay kulang na kulang kasi yung information dissemination natin. Lalong-lalo na doon sa mga kababayan nating lumalabas. Dapat maglaan din ng pondo ang Department of Foreign Affairs dyan at pag-igtingin ang iakat natin yung Interagency Council Against Trafficking po. Ang nakakalungkot nga, during sa hearing namin nung isang araw, nagtataka ko bakit ang National Commission for Muslim Filipino ay hindi kasama as a member of IACAT, which is ang pinakamataas po na bilang at biktima ng mga human trafficking ay galing po sa Mindanao area. Ayun, Sila po yung mga dinadala doon for pilgrimage sa ibang bansa at nagagamit dito sa Asia na drug courier. So, ito sang dapat pag-igtingin natin ng mabigyan ng pondo, yung information disseminations at training na rin ng mga immigration sa officers at yung mga nasa border po natin na kinakailangan, although sinabi nyo nga po na ano yan responsibilidad mo yan kung ano ibibigay sa iyo. Pero kung ikaw ay tumanggap ng pera at hindi mo man lang binuksan kung ano yung pinapadala sa iyo, dapat magtaka ka na rin na bakit ka bibigyan ng pera para magdala lang ito. Obviously, drugs yun. Ayun. Siguro, pero meron sa kabilang banda naman na talagang parang siguro na biktima or talagang ginamit lang na medyo naging taklesa po yung ating kababayan. Pwede po siguro dito na matulungan, matiyak lang po na yung kanyang karapatan sa mga prosesong legal, siguro natingnan lang po na tama na dumaan sa tamang proseso, kung ano man po ang maging hatol sa kanya, guilty man o absuelto, bilang Pilipino, siguro yun po yung mga ganun, pwede po ito. Opo, karapatan po natin yan. Whether or not ikaw ay inosente or biktima, bilang isang Pilipino, dapat pong proteksyonan ng ating pamahalaan at gobyerno ang karapatang pantao ng ating mga kababayan. Tulad po nung nangyari kay Mary Jane Veloso na nasa Indonesia ngayon, ang problema po natin, hindi na-convict yung human trafficker niya So yun din po ang inaasahan sana ng Indonesia para ma-acquit siya sa kanyang bitay. Opo, kasi nasa batas natin at nasa batas din ng Indonesia kung ikaw ay biktima ng human trafficking at nabigyang hatol yung mga nag-traffic sa iyo na ikaw talaga ay biktima, maliligtas ka. Pero ngayon po ay nasa bingit ng kamatayan si Mary Jane kasi nga hindi po na-convict ng ating gobyerno yung human trafficker niya. So, pero ang mandato po kasi ng ating pamahalaan ay protektahan ang bawat isang Pilipino. So, hindi po natin pwedeng pabayaan na drug courier ka, dapat mamatay ka sa ibang bansa. Isa pa ang issue dito sa mga OFW, lalo na po sa Middle East, yung tinatawag na blood money. Alam ba, umokay po ang pamilya ng biktima, nakipagkasundo,
Pero talagang tradisyon na po humingi po ng blood money, yung parang kabayaran o danyos. Opo. Kasama ko kaya rito sa 1 billion? Ito po ang... O baka maubos yung 1 billion ko doon? Opo, ito po ang tatanungin natin. Pero meron naman po kasi mga nag-donate na mga para sa blood money po. Lalong-lalo na po kung ito ay napatunayang self-defense, krimen. Pero yung sa mga mabibitay po kasi na dahilan sa drug ay hindi po kasi sakop to ng blood money. Ang problema nga po natin ngayon, kung matatandaan nyo, may isa pong anghelo na napugutan ng ulo last year. Marami po nag-donate ng pera pero hindi umabot at nagkasya yung pera. Pero yung perang mga dinonate ay nasa pangangalaga at hawak po ng ating embassy sa Riyadh. So meron po mga nakalinya na maliit lang ang kailangan blood money. Bakit hindi kasi desisyonan at gamitin to dun sa mga pwede pang maligtas? Yun, opo. So mga less than 3 million or 5 million lang. I think ang nakalap natin pera na hawak ngayon ng embahada natin is nasa 20 or 25 million. Ang sabi nila, these are donated money, hindi raw nila pwedeng gawin. So saan gagamitin to? Sino ang dapat... Kaya nga po dapat magkaroon po ng isang council para mangangalaga nitong blood money na nakaka-receive naman po tayo ng mga donations. Apo. Okay, so mamaya pag-usapan din natin yung paano nailunsad na po yung iDole card at again din yung sa Bureau of Customs yung libreng buwis ata yan pero pag mga bagong items ay kinakailangan ilagay sa loob ng balikbayan box yung resibo. So pero dito ho muna tayo sa kumusta ho yung panukalang magkaroon po ng sariling departamento, yung Department of OFWs. Congressman, Kaeli, natutuwa nga rin tayo dahil nga sa lahat ng biyahe ng ating Pangulo, ang iba dyan kasama po tayo. Ito po yung pinipangako at binabalik-balikan ni Presidente Duterte na ipagtatayo ko kayo ng sarili niyong departamento. Negative po to sa mga existing department. Pero natutuwa tayo kasi naipasa na natin yung right sizing bill. So kasunod na po nito kasi sako po niyan. Ang kala po kasi ng mga ating existing department, magtatayo ka ng separate department and existing pa rin sila. What we're going to do with the Department of Filipino Overseas, i-dissolve natin yung mga redundant tsaka ano mga po yan? Yung halimbawa, yung POEA, OWA, CFO, wala na po yan. OMWA, which is the Office of Migrant Workers Affairs, tapos andyan din yung NRCO, reintegration, tapos yung nagpopondo tayo sa DSWD ng mga social welfare attaché natin, at marami pa pong iba. Ngayon, if we're going to streamline the services ng ating mga kababayang overseas, not only the worker, but also the Filipino, tulad ng mga turista, mga immigrants who are still holding a Philippine passport. So pag-isahin na natin, nang sa ganon, hindi naman po nahihirapan ng ating mga Pilipino. And we are not the only country that will going to have a department for their for Filipino. For example, there are 72 countries na meron silang separate department para sa kanilang mga migrants and overseas national, which is matututukan din natin yung tinatawag na reintegration program. Ang kasi ang namo-monitor lang ng ating POEA or OWA ngayon or Department of Labor is yung mga umaalis. Kasi that's the only thing that they have data. Paano naman po yung mga bumabalik na mga nagkaroon ng mga malalaking experiences, mga engineers, doctors, bankers, analysts na pwedeng mag-reintegrate dito and they can help in nation building, lalong-lalo na po yung build program ng ating gobyerno po. Siguro dito, hindi lang OFW, parang lahat na ng migrante. Yes, exactly po, Kaeli. The reason why we are proposing, instead of Department of Filipino Overseas, it will be called as Department of Migration and Development. Yun. So, we are, sakop niya po yung full migration program as well as the development side of our migrants going back to Philippines. Kasi paano ho? Kasi sa DOLE, di ba, may mga labor attaché. So, lahat maihiwalay na po ito talaga. Opo, ILAB lang naman ang kukunin sa kanya, which is the International Labor Attaché Bureau na mapupunta na siya sa isang department. Yung NLRC na ngayon ay tumatalakay sa local and foreign employment issues, ibalik na lang po dito sa department. Ang i-focus po kasi natin is yung development and reintegration of our Filipino people. Just imagine, ang problema natin sa LRT, MRT ay signaling system. Samantalang yung mga nag-design na mga train sa Saudi
Arabia, sa Dubai, puro mga Pilipino, they are willing to help the Duterte government. Marami pong mga umuwi mga engineers ngayon and doctors na nasa Marawi, most of them Muslim, trying to help to rebuild the Marawi. So, marami po tayong pwede mapapakinabangan. Opo. So, sa Kamara, mukhang maayos na po ito. Opo, tapos na po actually on committee level. Inaantay na lang po Sa yung plenaryo approval na po yan. para sa plenaryo. And then, sa Senado naman po ay bumilis din kasi sinuportahan po to ng 4 na senador kasama po si Senate President Coco Rito. Pimentel, apo. And then they're going to have their first public hearing sa August 9 po. Apo. Okay, mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin, ito pong inilansad na iDole card para po sa mga overseas Filipino workers. Yan po isa pagbabalik ng diskusyon. Balik tayo dito po sa ikalawang bahagi ng diskusyon at kasama natin si Congressman Aniceto Jan Bertiz ng OFW Party List. Importante po pinag-uusapan natin at ito po yung may kinalaman sa ating mga overseas Filipino workers, yung mga kasambahay nyo o kamag-anak nyo na nasa abroad o yung mga nandito ho, pwede nyo po kami mapanood dahil sa worldwide, pwede tayo ma-monitor sa pamamagitan po ng Facebook. At samantala, meron tayong mga text bilang OFW sa pangalawang sona ni Pangulong Duterte, kahit hindi man ganap na natupad ang mga pangako niya sa mga OFW, ay naramdaman naman namin talaga na mahalaga kami sa gobyerno. At mula naman kay 3008, tanong ko lang po, yung OFW Bank at ID system, makakatulong po ba ito sa mga OFW at makabubuti sa kabuhayan nila? Yung sa OFW Bank, may mga panukala po nito na magkaroon po? Actually, Kaeli, matagal na rin po yan eh. Ang sa atin lang po ay bakit kinakailangan, marami pong mga nagtatanong at yung mga inquiry tungkol sa OFW Bank. Ang nag-file nga po natin ng resolutions na i-involve ang sektor pagdating sa pagbalangkas ng pagbuo ng bangko. Although, yes, nagpapasalamat po tayo. Pero baka naman, ano ba yung mga serbisyo? Kasi napaka-importante, hindi naman porket sinabi nating OFW Bank, lahat ng OFW doon magbabangko at magpapadala. Paano kung walang network yan? Karamihan naman po remittances. Pwede bang mag-loan dyan ng mga OFW ng walang collateral? Kasi ngayon po, nahihirapan din tayong kumuha ng loan sa OWA. So, marami rin po mga kailangan malaman ng sektor eh. Hindi lang basta, sige, tayo natin tong OFW Bank, tawagin natin siyang OFW Bank. And only to find out, 70% ownership ay hawak ng Land Bank, 30% lang ang OFW. Kung titignan nyo po, meron tayong 20 billion sa OWA eh. Yan ay pure money ng OFW. Kasi contribution yan eh. It is a trust fund coming from the OFW talaga. So, bakit hindi natin pag-aralan at ipatawag ang board ng OFW kung pwede bang magamit na instead of buying a dying bank, which is the postal bank, dyan mo gagawing OFW bank. Ang postal bank is less than 25 ang branches. Makakapagpadala ba siya sa mga probinsya ng mga remittances? Makakapagpautang pa yan dahil alam din natin na lubog siya sa utang. So, ano yung mga produkto ng bangko at serbisyo na para talagang pang OFW? So, kung kaya namang magtayo ng mga OFW ng sarili niyang bangko, bakit hindi natin to upuan at pag-aralan? Hindi yung madali tayo na madali, na basta na lang itayo natin, tsaka na lang natin pag-isipan kung ano ang magiging serbisyo. Yung sa OWA, sa trust fund, kasi may mga nagtatanong at nagka-question dito, kapag hindi ka na aktibong OFW, parang ay tsapwera ka na sa mga benepisyo eh. Tama po. Actually, lalong-lalo na nung Kasi mga... may kontribusyon ka. Alam ba, 10 kayo, katulad nyo, alam ba, 10 taong kayo na naging OFW. Tapos nagretiro ka na or sa di malamang dahilan, hindi ka na nakapunta ron. Ibig sabihin nasayang na yung 10 taon mo na kontribusyon. Opo, kasi nga po, ito habang hinuhulugan mo at habang activot ka, mas maganda nga po ngayon nagagamit ang pera ng mga OWA sa mga umuuwi kahit hindi po yung mga aktibo member, nabigyan po ng kanilang mga initial financial assistance tulad ng mga biktima po ay mga nag-avail ng amnesty. Pero sa tagal po ng panahon kasi, ang katanungan talaga natin, ano ba yung ginagawa natin sa 20 billion na yan? Nagbabalon po yan every year kasi nag-i-increase sa mga umaalis at dumadami. Tsaka kung kukumpara mo,
ang kanyang death benefit is 100,000. We are paying 25 US dollars. Tapos, dapat to gamitin talaga at pag-aralan na maibalik to sa sektor. Pwede naman natin sigurong gawan to ng isang batas o panukala na magamit talaga siya para sa sektor. Lalong-lalo na kung mismo ang OWA na lang ang magtatayo ng sarili niyang bangko. At least, yung mga dating members niya, baka pwede pang makinabang sa pautang o pagninegosyo. Yun, apo. Okay, mula pa rin sa ating texter, sa Administrasyon Duterte lang, binigyan importansya mga OFW na gaya namin. Mula naman kay Rowena Abunda, napakadali na ngayon ng paglalakad ng papeles sa POA, hindi kaya dati na talagang pahirapan. At pupunta ka pa sa iba't ibang lugar bago ka makatapos ng papers, ngayon lahat ando na. So, meron sa POA parang one-stop shop. Opo, one-stop shop. Ito nga po NBI, lahat Yan. na kompleto na. Kaya nga po ang sabi nila, ay hindi na kailangan ng sariling departamento kasi may one-stop shop na. Nagpapasalamat din tayo sa one-stop shop. Pero ang one-stop shop kasi it's not a policy-making body. We are actually a policy of the government. We don't encourage foreign employment. Pero the way we are setting up all these new facilities, we are encouraging them to go out, di ba? O sige, suportahan natin ang migration na process natin. Pero pag-isipan natin yung pagbabalik nila. So, kaya kinakailangan po, hindi lamang yung pag-alis, kundi yung pagbalik ng mga ilang milyong Pilipino na mag-i silang part ng ating nation building. Okay. Mula kay 2289, kulang pa rin ang suporta para sa mga OFWs kung bibigyan talaga ng budget ng government, ibigay na kaagad, hindi yung pinatatagal pa. So, dito, Congressman, sa yung IDOLI card. Opo. Ano po ang detalye nito? Kasi maraming nagtataka at ako nakausap ko rin si Tutso Ople ng Ople Center, no? At medyo nalalakihan sila sa sa card kasi naisip ko rin yung magpalit ka ng credit card kasi may mga security features yan nawala. Papalit ka may charge ka ng 300 pesos o minsan 200. Pero dito, 500 ang sinasabi, milyon ng OFWs. Opo. So baka kung hindi man malibre talaga, baka kayang mas mapababa. So kayo po, bilang kinatawan ng OFWs, ano ang take nyo rito sa isyong ito? Actually, kung babalikan natin bakit nagkaroon ng OFW ID, puro mga OFW IT engineers po ang nag-create nito at nag-donate ng proposal nito sa DOLE. Napakaganda po talaga ng dinalaman niya. Kasi unang-una, lahat ng information ng inyong kontrata nandun na. And then, we already have a talk with SSS, PhilHealth, OWA, na lahat ma-incorporate na doon. So, later on, hindi mo na kinakailangan ng sangkatutak ng mga government-issued documents. That ID alone can be used sa pag-transact mo sa gobyerno. Nagulat lang din ang sektor, bakit naglabas bigla ng presyo na 500 something. Na nung dinonate naman po natin yan, ang napag-usapan, napakalinaw na no cost to government to. Kasi nga, etong ID na to ay siyang magiging kapalit ng OEC o yung tinatawag na Overseas Employment Certificate or Exit Certificate na nahihirapan din ang ating sektor. Pero sa pagtatanong nga namin, nung nakaramba, nung nagbiyahe po ako sa Middle East saka sa ibang lugar, ay kinonsulta namin tong OFW ID na to, which is very welcome naman sa sektor. Ngayon po, bumalik tayo sa drawing board at sa pakipag-usap sa DOLE at POEA to find out pag-aralan natin bakit tayo naglabas ng fees and how we can able to retain yung dating binabayaran sa OEC. Tsaka po yung OFW ID, dapat po yan walang expiration Dapat po yan lifetime ID mo na nga yan Kasi nga, ang problema, kada nagpapalit yan ng ID, nagpapalit ang numero. So, the reason why we are integrating all government database, tulad nga po yung ginagawa natin na nasa batas po yan, yung Shared Government Information System for Migrations, na dapat lahat ng common informations or yung common field ay dapat iisa na lang yan. May biometric sa NBI, sa DFA, sa SSS. Dapat ang lead agency na doon sa napag-usapan nating meeting kasama ang National Security Council dyan, tsaka ang DOLE, na NBI na lang ang pagbabasihan ng ID. And later on, this will be a prelude or probably pagka naaprubahan yung national ID natin, wala na siyang mako-convert na to into a national ID. So maganda ho yun, dahil sa kung lifetime na, kung may mangyari sa mga emergency,
kilala kagad siya kung may makitang ID, di ba? Opo. Tsaka yung one time ka na lang Lalo magba-biometrics. sa Opo, isang Opo. beses ka na lang magba-biometrics. Ang problema natin sa passport, may mga capturing machine sa mga embahada sa ibang bansa, pero hindi naman binabasa pagdating dito sa Pilipinas. Tapos, itong ID rinilis nila, pinatanong natin, kasi doon sa programa at sa system na dinonate ng mga OFW, headed by AXO OFW po yan, ay dapat may common biometrics picture na yan eh. Para pagpunta mo ng DFA, nag-renew ka ng passport or nag-apply ka ng passport, hindi mo na kailangan ulitin pa yung biometrics. And NBI also will be incorporated dun sa ID na yun. Apo. Okay, so siguro naman lahat naman po, no, walang tututol dito sa ID. Kaya lang, yung iba naman ay nagreklamo, nagke-question dahil sa bayarin. Opo. Yung 500 pesos. Apo. Pero pinaulit-ulit nga po ni Secretary Bello na itong ID na to ay walang babayaran ang mga OFW. Kaya nga po nagkakaroon po ng series of meeting ngayon sa POA. Inaalam, siyempre hindi ka alam nga mag-announce ka, sir, alam mo rin na may costong ID na Kasi to. na-interview ko si Yusek, Bernard Olalia, Opo. ng labor. Sabi, meron daw sila parang 500 pesos. Kaya nagulat ako. Kasi nung i-announce sa Malacanang, wala nang binabanggit eh. Opo. Nung nilaunch po ito, di ba? Ang sabi po ng DOLE, yun sa mga bagong hire, this will be incorporated dun sa fees na binabayaran po ng mga nila sa mga recruitment agency. Ang tanong po nito, yung mga balik manggagawa. Kasi it will be, if they want to charge this to the employer, paano naman nila masisingil? And wala rin pong naging konsultasyon sa mga employers na if the host country will going to accept or adapt yung payment na yan. Definitely pass on na rin po yan. May binabanggit si Yusek na baka pwedeng ipapasan sa mga employers. Eh, baka naman magreklamo ng mga yon. Posible naman po yun, pero kung... O sa agency. O nga, pero kung ang Ikapapas na picture yan. po ng isang ID kasi na mapapakinabangan mo ng mas malaki ang balik sa'yo, ako kahit isang OFW, yung 500, kaya kong bayaran. Apo. Pero alamin muna natin, ano ba yung mga benepisyong ibibigay sa akin ng ID na to? Apo. In the long run ba, mas panalo ako or kita ako kahit magbitaw ako ng 500? Isang beses lang ko lang ba po itong babayaran? Pero sa akin naman, Congressman, okay po yung 500 eh. Pero maraming mga ID, yung mga credit card na mas maraming mga mahal security talaga features, po, may sir. mga kuha ng mga chips doon na nilagay. Pinakamataas na po 300 pesos eh. May 200 pa. So siguro dito, parang tulong na rin, siguro kahit na 100 pesos lang. Yung parang hindi na pagtutubuan kung ano lang materialis na ginamit doon, baka yun lang siguro. Baka Tsaka tama. pwede po ito. Tama po yung Eli. Bakit kailangan mo pang singilin ang mga OFW, di ba? Just imagine yung last year, ang averagely 27 billion ang pinasok na pera neto. So sabi nga ni Presidente, regalo ko sa inyo to eh. Yun. Kung yung program mismo at saka yung sistema ay rinigalo ng OFW sa gobyernong Duterte dahil nga po sa pagmamahal ng aming sektor, wala pong siningil kahit 5 ang nag-develop nitong mga engineer. This was a gift from our sector to the government. Pero bakit biglang maniningil sila? Tsaka napakataas po ng 500. Apo. Tsaka lalo na kung yung ID i-release mo, wala namang embedded chip Yes, opo. na hindi ganun Correct. ka-sophisticated. Siguro pag may magkakataon, pwede maimbestigahan po ito or matanong lang po, Congressman. Opo, sa nag-file DOLE. po tayo ng resolution ulit kasi kabisado natin po lahat yung OFW ID na yan since na isa po tayo sa mga nag-create yan, and we're going to call for a house inquiry na bakit at saan nila binasihan. Pero wala pa naman po silang official na nilalabas kaya hindi ko po pwedeng pangunahan sa Kongreso na imbestigahan kasi unless otherwise DOLE or POA will going to release an official instruction that they will going to charge this OFW ID, definitely po paimbestigahan po natin Ayun, yan. so maganda po ito, pero siyempre, yung kung magkakaroon po ng ID, maganda pong buti ito. Kasi habang wala po ho yung ating national ID system, kumusta ho ba sa Kongreso? Sa Kamara? Actually po sir, nakapasa na ang national ID natin on second reading at naka-schedule na rin po Third and next final. week. Opo. Sa House, pero sa Senate siguro,
Wala namang problema dahil nasa priority bills po ito ng Malacanang, no? Opo, wala namang problema. Tsaka, hindi na po natin inaantay na maipasa yung batas kasi nagkakaroon na po ng interagency meeting pagdating po sa mga government-issued documents. Kasi, hindi rin natin maipapatupad yung bagong batas na sinusulong ng SIM card registration kung wala tayong proper ID system po. Okay, samantala at mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan natin yung issue sa Bureau of Customs. Naku, ito, madugo na. Kasi alam naman natin yung last quarter, yung papasok po ng Disyembre, marami po yung mga nagpapadala, no, ng mga balikbayan box at yung mga ating kababayan para po sa kanilang mga kaanak dito po sa Pilipinas. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng diskusyon. Okay, balik tayo dito po sa diskusyon at kasama natin si Congressman Aniceto Jan Bertiz ng ACT OFW Party List. Congressman, dito ho pinag-uusapan yung mga balikbayan boxes para po sa mga OFWs at meron na pong ipatutupad ang Bureau of Customs. Alam ko kayo parang ayaw nyo munang i-implement at kinakailangan magkaroon pa ng dialogo. Ano ho ba ito? Kung matatandaan nyo kasi nung nakaraang administrasyon, kaya nga di ba umabot nga po ng 30 millions yung hits sa Facebook na dahil sa pagbubukas ng mga OFWI boxes. Tapos naipasa nga yung bagong batas sa Custom and Tariff Act law. Tapos, ang maganda na po yung naging usapan noon kasi yung container na malaki dadaan sa X-ray, tapos kung may mga suspected sila, bubunutin yung kahon na yon, tapos dadaan sa mas maliit na kahon. Ngayon, nung lumabas yung IRR, only to find out, walang consultation sa sector. Apo. Sila lang ang... Sila lang. Tapos nung nabasa namin, although binigyan mo nga ng 150,000 tax-free ang amount, pero pinapadaan mo naman sa butas ng karayom na walang butas. Tulad nung, alam naman natin, yung mga balikbayan boxes na yan, hindi mo naman binili all one time yan Hindi pa. Throughout so many months or year, padagdag ka ng padagdag, kumita ng konti, naglagay ng isang gatas, diaper, or lumang pantalon, sinaksak doon. Kaibigan na umalis, na paglumaan sapatos, pinasok doon, di ba? Pero if the BOC will going to require our OFW to provide receipt of each item na nasa loob doon, paano mo naman gagawin yun? Saka itatax daw nila kung wala kang ma-provide. So, sabi ko nga ganun, bago i-implement yan, i-reviewin muna natin ulit ang IRR niyan. And we make it simplified. Pasimplihin natin, lalong-lalo na ngayon na binigla na naman nila kasi bare month na, doon pa lang sila magre-release ng kanilang CMO number 14, 2017. Kaya nga ang inaano ko, yung napakalaking container na puno ng droga, nakalusot kay Commissioner Paldon, di ba? 6.5 billion yan. Tapos pagdidiskitahan na naman nila ngayon mga balikbayan boxes. From the past administrations, alam po ng BOC yan, tsaka yung mga nakaupo pa niyan, isa dyan kasama ko na ngayon sa Kongreso, si dating DepCon na Swansing, alam nila na ni isang balikbayan boxes na talagang lehitimong OFW ang nagpadala, walang nahuli na kontrabando. Yung mga sinasabi nilang jet ski, baril, mga boxes ng mga ibang tao yan Siningit lang nung consolidator. So dapat, ang parusahan nila, yung mga freight forwarder and consolidator. Hindi parusahan yung mga nagpapadalang OFW. Kasi parang i-itemize talagang detalyado ilalagay tapos pagbago may resibo. Opo. Parang napaka-imposible kasi may mga kilala tayo na alam ba nasa abroad, tuwing sweldo kasi nasa pinto na malapit yung yung balikbayan box. Tama po. Sinushoot na lang alam ba may nabili konting corned beef delata pasok. Opo. Kung ano. So hanggang sa mapuno, pag napuno, sara, padala. Maswerte nga po yung mga taga Middle East kasi nakikita nila sa bahay nila yung box. Yung mga taga Hong Kong, Singapore, Malaysia, nasa freight forwarder yung boxes kasi ayaw ng mga amo nila na may box dun sa bahay nila kasi maliliit lang po ang bahay. So kada day off niyan, minsan hindi pa every week, once a month lang. Kung makabili yan, pupunta dun sa warehouse yan, lalagyan niya, isasara niya ulit. So ganito yung istorya ng isang balikbayan boxes, parang love story yan. Ngayon,
ikaw under collection ka, yung target ng BOC, pag didiskitahan mo ngayon ang balikbayan boxes na naman, di ba? Hindi ka mag-concentrate doon sa malalaking smuggler tulad ng drugs, tulad ng mga sasakyan, baril at kung ano-ano pa, ultimo mga agricultural products. Tapos wala kayong makita na i-tax na alam mo naman, common sense, yung size ng box ng balikbayan boxes, napakaliit para mag-over yan ng 150,000. Apo. May binabanggit nga si Senator Ralph Recto na yung mga container vans, wala naman nakasulat sa gilid kung anong laman eh. Tama po. Bakit yung balikbayan box, kailangan i-detalye kung ano ang laman. Tama po. Di ba? Tsaka isa po, nakalagay din po dun sa unang IRR na linabas na yung malalaking container, box, yung mga container niyan, dadaan sa malaking x-ray. Andun po ako nung dinemo sa amin yung container niyan. Kitang-kita mo talaga yung mga item na nasa loob na karamihan dyan is mga garments kasi true and true po yung x-ray. Ngayon, pagka may mga solid item or suspected items, that's the only time bubuksan nila. And nakalagay doon sa circular memorandum na pag binuksan mo yan, there must be a witness coming from the sector or at least from OWA or POEA na para buksan yun. Kasi nga, if the small boxes, dadaan po yun sa mas maliit na x-ray. Kung wala naman, dire-diretso na rin po yung container. Ngayon, pinahirap na naman po nila. Apo. Okay, so meron po bang tugon ang Bureau of Customs sa na-issue po na magkaroon pa ng dialogue? Opo, nakipag-usap naman po si Commissioner Faldon nung nagkaroon ng hearing sa Ways and Means Committee tungkol nga po dun sa drugs. Kaya nga po, we manifested na instead of update lang from BOC, we make it as a full congressional inquiry. So, itatalakayin po to sa Wednesday or next week Kasi yung Tuesday, balikan. nandun ulit sila sa House. Opo, in Diba, regards yung to sa that sa committee drugs. naman ni Congressman Ace Barbers. Opo, regarding Opo. po sa 6.5 billion na drugs na nakalagay sa super green lane. Green lane, na walang, Super green. hindi pwedeng pakialaman. Kaya nga po alam nyo po, kaya nga po kinonvert namin to into a congressional hearing para po kung kailangan may maipakulong at mapatawan ng parusa dyan sa mga BOC personnel na yan tsaka mga officers ay dapat po talagang kasi nga po ito'y taliwas sa laban ng ating presidente sa droga po. Apo. Okay, mula pa rin sa ating mga texter, mula kay 6463, kailan ibibigay yung dagdag pondo sa OFW? Mayroon bang benefit sa mga pamilya ng OFW at na namamaltrato sa ibang bansa? Ito pong 1 billion na to, proposed po to for 2018 budget. So, magsasubmit po yan ng presidente. Naisabit nung SONA po, no? Yung panukalang Rini-review 2018 po nga budget. natin, tinitingnan natin kung saan kukunin to. Most likely, kukunin po to sa presidential fund po. Tapos yung mga, para naman po doon sa mga biktima ng mga kamag-anak, meron po tayo nakukuha sa OWA. Ngayon po, at pati na rin po sa kanilang mga anak, nagbibigay po tayo ng scholarship program po. Okay, tanong ko lang po kung saan po bang bansa na best magtrabaho. Bala ko din kasi na mag-OFW. Saan mo ba maganda? Ako po, matagal po ang OFW eh. Kung ang choice mo naman ay hindi rin ganun kalaki sa papasukan nating trabaho sa ibang bansa, mas mabuti pa po siguro na dito po tayo maghanap. Pero kung talagang wala akong choice kasi alam naman natin lahat po, no, yung napipilitan po talaga, no, wala pong oportunidad dito po sa Pilipinas kasi ang masaklap na ho sa mga, lalo sa kababaihan. Opo. May mga maliliit na anak na iiwan dito po sa Pilipinas, tapos pupunta ho sa Hong Kong or Singapore, magtatrabaho, aalagaan yung anak ng ibang tao. Ako po bilang isang OFW, mas sinasuggest ko po yung mga bansa sa Asia. Asia na lang Kasi po. wala po tayong maltreatment cases ng katulad sa Middle East po na binubuhusan, biniblade ang mukha, tinutulak sa building. Apo. So, ang karamihan lang naman po ang problema natin sa Asia is yung mga delay salary. Tapos Apo. minsan na kasunduan 400 nagiging 350. Very seldom po or bihira po yung mga maltreatment cases. po Kaya mas talaga. maganda, mas malapit ho, madaling puntahan. Opo, tsaka mas Lalo na madali siguro po. kung Hong Kong, hindi naman kailangan ng visa. Opo, kaya nga po pinupursige rin natin na sana ay magkaroon ng moratorium sa pagpapadala ng mga domestic workers, lalo na po sa Kuwait. Kasi po hanggang ngayon, mataas pa rin ang bilang ng mga maltreated Apo. cases natin. Yung sa Qatar, kumusta ho ron? Okay naman yung ating mga Pilipino? Galing po ako dun last week at ngayon po nararamdaman po natin yung pagbaksak ng kanilang ekonomiya.
Very tough and ang Qatar na wala silang problema, pero may mga nagsasara po na naapektuhan, lalong-lalo na yung mga ang mga may-ari ay Saudi at saka mga UAE. Kaya nga po nandun din po si Admin Hans Kakdak ng OWA, inaasikaso po yung mga kumpanyang nawalan ng trabaho kung paano natin sila maita-transfer o matutulungan makauwi dito sa Pilipinas po. Okay, sa ating text pa rin mula kay 9014, matagal nang napabayaan ang OFW, buti si Digong nanalong presidente. Mula naman kay 6220, dapat talaga mas matutukan pa ang kapakanan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Mula po sa Montalban, Rizal, may uncle po ako na nasa Saudi, tapos 27 years na po siya nandun. Ang balita po namin, wala daw yung passport na niya makapag-uwi po dito. No? Nagkaroon po siya ng kaso doon. Ano po ang kaya pwedeng matulong po sa kanya? Kung passport lang po ang problema, pwede naman po mag-issue ng travel documents ang ating embahada doon. Pagdating naman po sa kanyang kaso, pwede po kayong dumulog sa aming opisina sa Kongreso Room RVM 108 po. At tutulungan po natin ang inyong uncle. Apo. Okay, so sa ngayon ho, bukod dito sa Department of OFW, so anong pangalan po yan? Migration? Department of Migration and Development. Pero ang nakalagay po kasi dun sa priority bill says Department for Filipino Overseas, which is title lang naman po. Ang ano po nun is yung konsepto talaga ng department. Pero bukod ho dyan, ano pa ho ba yung mga isinusulong niya para po sa mga OFWs, yung mga panukalang batas? Yung ano po, yung loan program sa OWA, nakikipagtulungan po tayo sa OWA niyan. Tapos paglilinaw ng OFW ID, at strengthening their integration program of our Filipino people. At syempre po, ang isa sa mga prioridad natin is yung pagtulong pangkabuhayan at trabaho sa mga displaced Muslim brothers and sisters natin sa Marawi. Napakarami po kasi mga kamag-anak ng mga OFW po dyan. Okay, Congressman, sa panghuli po, baka meron po kayong panawagan at may papayo rin sa ating mga OFWs na, at gain din po yung kanilang mga kaanak na nanonood po dito po sa ating palatuntunan. Unang-una po, salamat po sa inyong programa at sa mga kasamahan ko pong OFW. Yung pagbabalik po ang ating paghandaan, hindi yung pag-aanda po tayo. Para naman po doon sa nagpaplanong umalis, alamin niyo po yung karapatan niyo, ang bawat linalaman ng inyong kontrata, at i-involve ang inyong pamilya kung kayo ay magdi-decide na magtrabaho po sa ibang bansa. At muli po, salamat kay Presidente Duterte sa 1 bilyong pondo na linaan niya para sa mga OFW. At sana po, Tatay Digong, sabi po ng ang ilang-ilang milyong mga Pilipino na sana po matupad ang pangarap namin magkaroon ng sariling departamento. Okay, maraming salamat po kay Congressman. At talaga namang isang magandang balita po, yung pagkakaroon ng hiwalay na ahensya para mapagalagaan yung mga OFW. Batid natin ang mga lagi na lamang reklamo ng mga kababayan nating naghahanap buhay sa ibang bansa na tila hindi sila nakakakuha ng kaukulang pagkilala sa gobyerno. Pero panahon na para maipadama natin sa kanila ang kahalagahan nila para sa ating bansa. Kung matutuloy, isa ito sa magandang proyekto na pakikinabangan ng mga OFWs. Malaking tulong ito sa kanila na tinaguriang mga bagong bayani dahil malaki ang naitulong o naiambag sa ekonomiya ng bansa. Mga kababayan, hindi biro ang mga magtatrabaho sa ibang bansa na bukod sa tiniis na mawalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ay bantad din ng mga ito ng anumang panganib. Kaya naman tama lang ang pagkakalob sa kanila ng sapat na pondo para sa mga programa o proyekto para po sa kanilang kapakanan at ng kanilang pamilya na umaasa sa kanila. Indikasyon lamang po ito na pinakikinggan na at hindi binabaliwala ng kasalukuyang administrasyon maging ng ilang sektor gaya ng OFW Party List ang mga nagagawa ng ating mga kababayan na nagtatrabaho sa ibang bansa. Sana naman ay tuloy-tuloy na ito at matutukan sana mabuti ng naturang ahensya, lalo na sa pagiging ligtas sa anumang kapisalaan ng ating mga kababayan na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Muli, ako po si Eli Saludar, ito ang Diskusyon.